sa 733 million pesos ang budget proposal ng Office of the Vice President sa Department of Budget and Management para sa susunod na taon. Pero nilinaw ng OVP, hindi na sila humingi ng confidential funds. At live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, ano ba ang paliwanag ng OVP tungkol dito sa kanilang proposed budget para sa 2026? Ruth, hindi na nag-request ang Office of the Vice President ng confidential funds para sa kanilang 2026 budget. Inanunsyo yan sa press conference kanina ng bagong spokesperson ng OVP na si Attorney Ruth Castelo. Ayon sa OVP, ipauubaya na nila sa Department of Budget and Management kung maglalaan ng pondo para sa confidential funds ng kanilang opisina. Nasa 733 million pesos ang budget proposal ng OVP sa DBM para sa susunod na taon, pero pinadagdagan nila ang pondo para sa additional personal services at mga IT equipment, kaya ang pinal na ibinigay ng DBM ay nasa 903 million pesos. Umaasa naman ang OVP na papasa ang pondo sa Kongreso kahit na mas mataas ito kumpara noong nakaraang taon. Dadalo rin daw ang mga opisyal ng OVP sa budget hearing sa Kongreso. Ipinagmalaki naman ng OVP na nakakuha sila ng unmodified audit opinion mula sa Commission on Audit para sa kanilang financial statements nitong 2024. Ibig sabihin daw nito ay maayos, transparent at in compliance ang financial statements at transactions ng OVP alinsunod sa International Public Sector Accounting Standards. Ruth, naniniwala si Castelo na makakatulong itong unmodified audit opinion mula sa COA sa mga alegasyon na ibinabato ng Kamara kaugnay ng mali umanong paggasta sa pondo ng OVP. Pero kung titignan natin yung website ng COA, nakasaad na itong unmodified audit opinion ay hindi nangangahulugan na walang maling nakita sa pag-audit o walang naitama rito. Pakinggan natin yung pahayag ni Castelo. Ibig sabihin, yung budget po for 2024 ay maayos na nagastos ng opisina. Wala pong nakita ang audit na naging problema doon sa compliance nila doon sa pagpresenta ng mga financial statements ng kanilang financial transactions, at wala po rin nakita na problema during the time of audit. And this has been happening, as I mentioned, for the last 3 years. Camille, naalala ko lang, itong si Attorney Castelo ay dating nasa Department of Trade and Industry. May sinabi ba siya kung paano siya napili o paano siya naitalaga bilang bagong spokesperson ng OVP? Ruth, nagagalak daw si Castelo na mabigyan nga ng pagkakataon at tiwala na maging tagapagsalita ni VP Sara Duterte. Paglilinaw niya, siya mismo ang nag-apply sa OVP para sa anumang posisyon at tinanggap daw niya itong posisyon bilang spokesperson hindi para manira o umatake sa mga kritiko ng bise, kundi para iparating sa publiko yung mga proyekto at programa ng OVP. Ruth? Yan po ang Express Report ni Camille Samonte. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.